$80 million F-35 Lightning II stealth fighter ng Amerika bumagsak sa South China Sea habang nagsasagawa ng isang misyon. Samantalang isa pang F-35 ang bumagsak rin sa South Carolina. Abangan kapatid ang kumpletong mga detalye kaya manatiling nakatutok dahil dito bawal ang fake news. Bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat in-upload. Back to the video. Nito lang nakaraang linggo mga kapatid, September 13, 2023, ayon sa ulat ng The Washington Post, isang F-35B Lightning II ng US Marine Corps ang bumagsak habang nagsasagawa ng isang pagsasanay sa ibabaw ng North Charleston, South Carolina. Ang naturang aircraft ay nabibilang sa Marine Fighter Attack Training Squadron 501, ang unit na nakafocus na sanayin ng husto ang mga piloto upang makamit nito ang mga kinakailangang training requirements. Ligtas umano ang sakay nitong piloto matapos mag-self-eject sa naturang bumagsak na fighter jet kung saan pinoproblema ng US Marines ang naaksidenteng F-35 dahil nawawala umano ito at hindi nila matagpuan. Mayroong tinatawag na jets transponder ang F-35, isa itong mahalagang feature sa naturang advanced fighter. Makakatulong ito sa paglocate ng aircraft kung darating ang ganitong mga pagkakataon, ngunit maring hindi ito gumana sa kung anumang dahilan kaya't hindi ito mahanap. At upang mapabilis ang paghahanap nito, hiningi na ng Marines ang tulong ng publiko na kung sino man ang makakita sa kinalalagyan ng naaksidenteng eroplano ay agad itong ipagbigay alam. Ngunit kinabukasan September 14, nakita ng mga Marines ang debris ng eroplano sa isang lugar. Mga 2 oras ang biyahe mula sa kanilang base sa Joint Base Charleston. Sa ulat ng CNN sa nakalipas na 6 na linggo, nagkaroon ng 3 Class A aviation mishaps o mga insidenteng kinasangkutan ng mga aircraft na nagkaroon ng hindi bababa sa $2 million na halaga ng pagkasira, kung kaya't pansamantalang ipinag-utos ng mga opisyal ng US Marine Corps na i-pause ang mga flight operations upang suriin ang safe flight operation, ground safety, maintenance and flight procedures at ang pagpapanatili sa kahandaan sa pakikipaglaban ng lahat ng aviation units. Ayon sa report, maliban sa hindi inaasahang insidenteng nangyaring ito sa F-35, mayroon pang 2 mga insidenteng pagbagsak ng aircraft ng US military ang nangyari nitong Agosto. Noong August 24, 2023, isang FA-18 Hornet combat jet ng US Marine ang bumagsak malapit sa San Diego, kung saan hindi sinwerte ang sakay nitong piloto. Araw ang lumipas, isa namang MB-22B Osprey na pagmamayari pa rin ng US Marines ang bumagsak sa kasagsagan ng kanilang military exercise sa Australia. 3 Marines ang nasawi at 5 ang malubhang nasugatan. Maliban kapatid sa isang F-35 na bumagsak sa North Carolina, isang katulad na aircraft na rin noon ang bumagsak sa karagatan ng South China Sea. Sa ulat ng CBSNews.com noong January 28, 2022, kinumpirma ng US Navy na ang larawang ito ng isang F-35 na bumagsak umano sa South China Sea ay isang lehitimo. Ayon sa statement ng US Navy, nangyari ang insidente habang maglalanding na sana ang aircraft sa deck ng USS Carl Vinson na nooy nagsasagawa ng routine flight operation sa South China Sea. Ligtas naman daw na nakapag-eject ang piloto ng aircraft, ngunit mayroong 7 mga sailors ang nasugatan. 3 rito ang nangangailangan ng medical evacuation na agad namang dinala sa isang ospital sa Pilipinas. Samantalang ang 4 ay doon na lamang sa USS Carl Vinson ginamot ng mga onboard medical personnel. Ang F-35 Lightning II mga kapatid ay kabilang sa mga pinakamahal at pinakasopistikadong fighter aircraft ng US. Nagkakahalaga ito ng humigit kumulang $80 million. Taglay nito ang mga capability katulad ng pagiging all-weather stealth, multi-role combat aircraft, electronic warfare, intelligence, surveillance at reconnaissance. Masyadong komplikado at napaka-advanced ng mga teknolohiya ng aircraft na ito. Ngunit sa nangyaring pagbagsak ng naturang mga aircraft, masasabi ba talaga natin na maganda ang quality ng mga gamit pandigma na ito? Noong December 15, 2006, unang pinalipad ang F-35 ng Amerika bilang kapalit sa karamihan ng mga fighter jets ng US military na mayroong katulad na disenyo. Kahawig ito ng F-22 Raptor. Ngunit di tulad sa F-22 Raptor, ang F-35 na ito ay dinisenyo na pwedeng ipang-export. Mula nang magsimulang lumipad ang mga F-35 sa loob ng 17 years, 10 na sa mga eroplanong ito ang kumpirmadong nasira at isang piloto ang kumpirmadong nasawi. Gawa ng Lockheed Martin ang napakamahal na F-35 Lightning II. Kilala ang kumpanyang ito sa paggawa ng advanced at good quality na mga combat aircraft. Bagaman may mga ulat na madalas ina-upgrade ang makina ng mga combat aircraft na ito dahil sa mga hindi inaasahang malfunction, subalit sinisiguro naman ng Lockheed Martin na ligtas ang pagsakay dito ng mga piloto. Katunayan, isa umano sa mga
natatanging feature ng aircraft ang siyang dahilan kung bakit ligtas ang piloto ng naaksidenteng eroplano. Sinabi ng Marine Corps na talagang mayroong feature ang F-35 na naglalayong protektahan ang mga piloto sa mga emergency, kung kaya't isa umano iyan sa mga rason kung bakit hanggang sa kasalukuyan patuloy nilang pinapalipad ang mga aircraft na ito. Hindi talaga pangkaraniwan ang F-35 kung ikukumpara sa ibang mga advanced fighter aircraft sa kadahilan ng ang mga eroplanong ito ay mayroong flight control software na pinapanatili sa ere ang aircraft kung sakaling may pagkakataon na nawala ng malay ang isang piloto. Hindi ito bumubulusok o bumabagsak hanggat walang ginagawa ang pilot. Ngunit kung sakali namang tuluyan itong bumagsak, automatic namang mag-a-activate ang self-eject para sa kaligtasan ng piloto. Samantalang nasa feature rin ng F-35 na hindi ito bumabagsak sa mga mataong lugar gaya ng nangyari noong nakaraan. Bagamat malinaw na sinisigurong safety ng Lockheed Martin ang mga piloto ng F-35, ngunit hindi pa rin mawawala ang mga katanungan na kung bakit ang naaksidenteng eroplano ay hindi agad natagpuan, kayong sinasabing mayroon naman pala itong jets transponder. Ayon naman sa US Marines, may feature rin ang F-35 na kapag nagkaroon ito ng ejection, automatic na nabubura ang secure communication ng aircraft, kung kaya't isa iyon sa mga rason kung bakit inabot sila ng isang araw sa paghahanap. Karaniwan umano sa mga aircraft ay natatrack sa pamamagitan ng isang radar at transponder code. Ngunit dahil sa mga nangyaring ejection, nabura ang lahat ng secure communication ng aircraft. Subalit bagamat ganon, patuloy umanong nagbo-broadcast ng isang identifier ang aircraft sa isang open channel upang ipakilala ang sarili nito na hindi siya isang kalaban. At naging sagabal ang umano noon sa paghahanap ng nadisgrasyang aircraft ay ang stealth capability nito, masamang panahon at sobrang maulap na kalangitan. Kasalukuyan pa ring under investigation ang mga nangyari sa F-35 ng US Marines. Gayunpaman, tiwala pa rin sila sa kakayahan ng aircraft na ito at ang feature umano nito ay hindi lang nagligtas ng buhay ng piloto kundi ng iba pang mga tao at property dahil sadyang doon bumagsak sa hindi mataong lugar ang aircraft. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!